dyan, fasting month din ngayon, di ba? And at the same time, di ba, Bible month din. Kaya parang nakakatuwa, di ba, na habang nagpipray ka, habang nagpapalit ka kay Lord, di ba, you are reading your Bible, di ba? Kaya dapat po bumalik tayo sa ganung bagay. At sabi nga po, start natin yung year na to na talagang nga po, naaalala natin yung two important thing, di ba? Kung Kristiyano ka, nakikita ka dapat nananalangin at nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga po, kung may mga nakaraan na may mga nag-aano sa inyo dito ng na lesson yung pagbabasa ng Bible, talagang bawi po tayo, di ba? Ako nga po, bumalik talaga ako nitong January ng Genesis, tapos ayan, nasa Numbers na nga. Parang pag binabasa mo yun, grabe, ka talaga na talagang about holiness nga po yung tinuturo ng Panginoon. Kaya basta, kapag binabasa natin Bible, alam natin na merong, tsaka nag-pray at nag-fasting tayo, there's something inside of us na binabago po ng Panginoon. Sabi nga rin po ni Pastor Vlad doon na yung fasting nga po, di ba, abstaining food for spiritual reason, na kung saan hindi ka muna kakain kasi mas iisipin mo nga o mas uunahin mo muna yung mga bagay na para sa Panginoon. Sabi doon, di rin po ito diet, di ba? Kung sino gusto magpapayat, sa amin, syempre, di ako, sa akin, gagawin ko pa po ba yun, di ba? Syempre, hindi talaga, iba talaga yung reason mo kung bakit ka nag-fasting. Tapos, di rin daw po ito para magpagutom lang, di ba? Ay, gusto ko magpagutom ngayon, at saka, okay, yung mga sinasabi nga pong hunger strike. Pero sabi po, when you fast, you're putting the king's stomach of the throne, you're putting your appetites down. Na kung saan pag nag-fasting ka talaga, lahat ng mga own desire mo, lahat ng mga gusto mong gawin lang sa sarili mo, di ba? Nawawala yun kasi yung desire na ng Panginoon, yung nailalagay dyan sa'yo. Sabi dyan, fasting is not squeeze God out of something. Hindi yung, Lord, talaga mag-fast na ako para ibigay na sa akin ni Lord yung bagay ito. Kundi hindi po. Makikita mo habang nag-fasting ka, yung pray ka ng gantong bagay, yung pala, makikita mo, nababaliktad na yon. Kung ano yung gusto ni Lord, ayun yung nangyayari sa buhay mo. At sabi po dito, we don't move God through fasting. Hindi po tayo yung, sige na nga, mag-fast na ako para makulitan si Lord sa akin, ay baka magbago isip ni Lord. Hindi po yun, naintindihan po natin. At sabi dyan, we actually, joke lang po, we get moved through fasting, sabi dyan, dahil po, sabi dyan, it is a way of our humbling ourselves to God. Ano po, di ba, ang 2024, yung 4 po, hindi po yun yung malaki yung tiyan. Ang ibig sabihin po ng 4, pag-humble down po yun sa Panginoon, di ba? Nasabi itong year na to, ng 2024, sabi doon, kailangan maging humble ulit yung mga tao nga po. Tapos sabi rin po dito, yung pag-fasting din natin, di ba, it is, sabi dyan, yung sensitivity ni Lord, di ba? Kung nagiging ka na, yung sinasabi nga po na sensitive ka na sa leading ng Holy Spirit. At sabi po dito, your hunger for God gets restored. Nawala ba yung love natin kay Lord, yung hunger and thirst natin sa Panginoon? Mag-fasting nga daw po tayo. At sabi dito, a lot of times, there's a breakthroughs that comes in our life as we fast. Diba? Gusto natin lahat yon na breakthrough, diba? Pero ayun nga po, ito merong mga ilang tipo, ilang types po ng fasting na pwede natin i-take. Pero wala pa po yan sa topic ko. Para po habang nag-pray kayo, alam pala natin kung ano dapat. Ayan, yun nilagay nga po ni Pastor Vlad, sinad na yun sa GC, na binabasa naman po nating lahat, diba? Yung complete fast nga po na tinatawag, yung walang pagkain, water at saka liquid. Tinatawag nga po itong absolute fasting. Pero kung meron naman daw po yung dry fasting, as in wala talagang tubig, wala din pong ang tawag doon, wala ring pagkain. Pero syempre, sabi sa leading po ng Holy Spirit, wag po tayong ng sa sarili lang po natin. Meron naman po yung Daniel fast na kung saan 21 days nga po na no meats, tsaka liquids. Yung mga talagang liquids na talagang ang sasaya, di ba, ng kinakain yung katulad ng soup, drinks nga daw po. Hindi, joke lang yung soft drinks, di ba? Di yun pwede, soup pwede, pero yung soft drinks, hindi po. Tapos yung pangatlo po, yung partial lang. Yung sabihin, pwedeng from sunrise to ito ginagawa ko po to, sunrise to sundown lang yung fasting mo. Ayan, pwede po yan. Tapos yung mga non-food fast nga po, na sa mga daw po ito, sa mga buntis, sa mga na may babying inaalagaan pa, di ba? Nursing mothers nga po, baby pa talaga dapat. Tapos yung mga nag-take ng medication nga po, pwede daw pong wag na muna manood ng TV, wag na muna mag-rewind. Ay, joke lang. Kasi usong-uso siya, di ba? Yung kumalat sa Facebook. Tapos sabi po dito, yung pag-internet nga po, o social media, or other things, na yung mga hobby nga daw po na ginagawa natin, o madalas ako mag-scrabble, di mo na ako mag-scrabble ngayong fasting month ko, di ba? Or weeks. Ayan nga po. At sabi po rito, kahit daw technical yon, pero dahil sacrifice mo yun kay Lord, ina-acknowledge niya po yun. Okay po? Kaya ngayon, sabi nga, put God first in this coming year, or itong year na nga po na to,
and see God's bless. Sabi dyan, see God bless the rest of the year with His blessing. Kaya ito pong 2024, simulan natin na maging right with God nga talaga, di ba? Right with others, di ba? And with ourselves. Kaya po ngayon, ang topic ko ay, binasa ko lang rin po ito sa Why Revival Taris, na ayan, napakarami nga pong, ni Leonard Ravenhill. Ayan po, yung nilagay ko na lang pong topic, title dyan, yung prayer and purpose. Sabi nga po dito, yung ibig sabihin ng prayer, alam na natin yan, di ba? Ito yung ginagawa nating pakikipag-communicate o ang Tagalog na basta, pakikipag-usap sa Panginoon. Tapos yung purpose naman po, di ba? Ito yung sinasabi na you have as one intention or sabi nga po, di ba? Or objective. At sabi nga po, bakit nga daw po tayong, kumari, pag tinatanong tayo, di ba, bakit nga ba tayo ngayon nasa prayer meeting, di ba? Tapos dahil prayer meeting po ito, about talaga sa prayer, yung ituturo ko din po sa inyo. At the same time, di ba, ibabalik tayo nito sa pagbabasa natin ng Bible. At alam niyo po, sa Proverbs 29, wala po yan dyan, kaya na ko lang po ito sinulat. Sabi po dito, where there is no vision, the people perish. But he that keeps the law, happy is he. Na kung saan sabi nga po, dahil daw po yung, sabi nga sa ibang version, yung lack of knowledge, people perish. Ano po yung ibig sabihin nito? May mga pagkakataon daw po ngayong taon, di ba, na ang nangyayari sa mga tao daw po, nawawalan na sila ulit ng goal para sa Panginoon. Na kung saan dapat talaga ngayong 2024, sinulog mo na yung ng pagod service, di ba, yung mga kasalanan, yung mga kamalian, Lord, never again na po sa mga ganito, ganyan. Pero dahil nga daw po hindi alam yung ano ba yung knowledge na sinasabi na yon. Hindi alam kung anong goal ba yung talagang ibibigay sa iyo ng Panginoon kasi hindi mo ata nabasa yung Bible, di ba? Baka hindi mo naalala na ito pala yung promise ni Lord. Pero sabi diyan, but he that keeps the law, sabi diyan, happy is he. Mapalad daw po, masaya, di ba? Yung mga taong talagang alam, tinatago, sabi sa puso at ina-apply yung salita ng Panginoon. Tapos yung sinasabi nga rin po sa Proverbs 19:21 na marami daw po ang plano ng tao sa kanyang puso. Subalit, di ba, ano po ang magpe-prevail? Yung kagustuhan ng Panginoon. Yung purpose niya po sa mga buhay natin. Hindi po yung sarili nating kalooban, kundi ang kalooban po ng Diyos. Kaya sino po ba yung mga nanalangin na meron silang purpose? That's why, nag-pray sila. Una nga po, syempre, ang halimbawa na po dyan ay mismong si Jesus. Alam niyo po, ano po yung gustong gawin talaga ni Lord, di ba? Anong sabi niya nang bumaba siya sa lupa? Sabi niya, my meat is to do the will of God. Ibig sabihin, wala po, asasagin niya pong sinasabi na gusto niya na namumuhay siya to glorify the Father, di ba? Gusto niya laging mapapurihan ang Diyos Ama. Kaya nga po nung time na yan sa prayer niya doon sa Gethsemane, di ba kung tutuusin nga daw po, di ba, pag binabasa niyo ba yon, hindi niyo ba naiisip na tayo parang sinisimplehan lang natin yung mga pag-pray natin. Pero si Jesus, di ba, talagang dugot pawis yung lumalabas sa kanya kasi seryosong bagay yung mangyayari nga po sa kanya. Pero sabi doon, di ba, ano yung sinabi niya sa Matthew 26:39? Sabi niya po, Lord, hindi yung kalooban ko yung maganap, kundi yung kalooban mo. May mga pagkakataon po tayo sa atin na minsan iniisip natin, sige na nga, itatama ko na lang to sa kalooban ni Lord. Pero ang totoo, hindi niya po kalooban. Pinipilit mo na lang para maging kalooban niya. Pero tandaan niyo po, kahit si Jesus, sabi diyan, yung gusto niya, yung kalooban pa rin ni Lord, yung mangyari po sa buhay niya. Pangalawa naman po, mga pahapyaw lang po yan kasi hindi talaga yan yung topic. Pangalawa naman po, si Peter, di ba? Naalala niyo po, sabi diyan, sa kwento ng Acts 12, kung tutuusin talaga, pwedeng magsabi si Lord na, Lord, nag-share lang naman, si Peter na, Lord, nag-share lang naman ako ng Word of God. Bakit kailangan ko pang makulong? Pero alam niyo po ba, sinasabi nga rin dito, di ba, na nung time na yan, itong si Pedro, di ba, sabi daw, yung mga nasa bahay nila John Mark, di ba, sabi doon, nananalangin po sila. Na kung saan, bilang church nga daw po, di ba, dapat tayo din, nananalangin tayo. Pag may nakita ang kapatiran na iiba na ng landas, parang pupunta na sa ibang way, hindi ka daw dapat nandoon para laitin siya. Kundi dapat nandun ka para ipag-pray. Actually, itong si Peter, hindi naman siya nalalayo ng landas, di ba? Pero sinasabi ko lang po ngayon na dapat ang church, di ba, lahat tayo, dapat magkaroon tayo ng ganun. Yung tinatawag nga po na meron silang gather together as family, di ba? Na kung saan pinagpipray nila yung kapwa nila. Kaya ano pong nangyari, in-answer ni Lord yung prayer nila, di ba? Kaya nga po, di ba, nung si Roda, nakita niya yun, yung sabi nga,
yung di ba si Roda nung nakita, ano daw, biglang tumakbo na nga lang, di ba? Kasi sa sobrang shock niya. Pero basta mamaya makikita niyo dito na dapat kapag pinag-pray nga daw po, hindi ka magugulat na, ay, sinagot ni Lord yung prayer ko. Kasi yung prayer daw po is meant to be answered. Tandaan po natin yan lagi. Pangatlo po, ito naman si Esther. Ayan, sa Esther na, ayan, favorite po natin yan. Di lang daw po maganda si Esther, matalino at saka prayerful pa, di ba? Kaya sa mga girls dyan, baka naman. Hindi, joke lang po. Sabi po kasi dito, di ba, itong si Esther, sabi doon, nung time na ang mga Hudyo, di ba, nagkaroon na ng decree na lahat ng mga Hudyo papatayin yan, di ba? Pero anong ginawa ni Esther? Hindi niya sinabing, o sige, dahil matalino ako, maganda ako, lalapit ako sa hari. Tapos sasabihin kong itigil niya yung ganyang kalokohan o kahibangan. Pero anong ginawa niya? Anong una niyang respond? Nanalangin po siya. Sabi niya, o sige, ganito gagawin ko. Mananalangin ako sa doon sa palasyo ng 3 days, tapos kayo diyan manalangin din kayo. Sabi nga po, hindi lang siya nanalangin, kundi nag-fasting din po siya. Kaya nakita naman po natin sa kwento na yan, di ba, na talagang nagkaroon ng katagumpayan sa tulong ng Panginoon yung buhay niya. Sunod po, pang-apat, si Hana naman po. Itong si Hana, di ba, ito yung talaga naman, hindi nga po siya magkaanak, kaya inaasar siya, di ba? Pero sabi po diyan, inaasar siya ng beshi niya. Pero sabi po diyan, hindi, kayo na mag-isip ka kasi mabanggit kayong hindi, joke lang. Pero sabi nga po, nag-pray talaga si Hana. Tapos pinag-pray niya at sabi niya pa kay Lord na, Lord, kapag nagkaroon ako ng anak, i-offer ko po ito sa'yo. At ang Panginoon, dahil nga po, ang Panginoon ay nagsasagot ng panalangin, tinugunan po yun ng Diyos. Sunod po itong si Nehemiah. Ayan, isa po siyang cupbearer, di ba? Nung time na nabasa niya po, nabalitaan niya na nasunog na, nasira na yung templo. Ano pong ginawa niya? Meron siyang prayer dun sa chapter 1 na kung saan sabi niya, Lord, alalahanin mo po akong lingkod mo, alalahanin mo po yung mga ginawa mo po sa amin, di ba? Kahit si Hana, sinabi niya rin yan, Lord, remember me, sa mga ganun nga pong bagay. Tapos, ano pong nangyari, di ba? Nung nakita siya ng hari, di ba? Ang totoo kasi nga po, di ba, nung unang panahon, sabi nga po, pag ikaw, kahit nga, baka hanggang ngayon, di ba, na pag ikaw lalapit ka sa hari, kailangan hindi ka nakabusangot. Kaya nga po, di ba, dito kapag papasok ka pa lang dyan sa pintuan, dapat nakangiti ka na. Yung talagang yung glory ng Panginoon, yung nakikita sa buhay mo, talagang totoo yung joy of the Lord, di ba? Silipin natin darating. Hindi, joke lang po. Kaya po, sabi nga po dito, di ba, na kung saan itong ang tawag doon, nalimutan ko na, joke pa. Hindi, yung hari nga po, di ba, anong sabi? Dahil nanalangin itong si Nehemiah, talagang ang sabi ng hari, bakit ang lungkot mo ngayon, ano nangyari? Di ba po? At sabi nga po doon, di ba, nag-pray talaga itong si Nehemiah. At hindi lang yon, hindi lang siya binigyan ng pabor, di ba? Kundi binigyan pa siya ng mga kasama niya na kung saan magbibuild ulit nung walls ng temple. Kaya ganun po ka-favorable kapag talagang nagpipray po tayo, di ba? At kalooban ni Lord. Sunod po, sa sunod naman itong si Moses, di ba po? Si Moses, mababasa natin to ng napakaraming panahon diyan, di ba, sa Bible nga po, pag binasa natin yan na talagang lagi siyang nag-ask kay Lord, di ba? Lagi nagpipray talaga si Lord sa mga bagay-bagay na ginagawa niya. At nakikita po talaga natin na may favor talaga na talagang tinutugunan ng Panginoon niya bawat mga pananalangin niya, di ba? At talagang masasabi mo talagang meron siyang close na relasyon sa Panginoon. At yung last naman po itong si Daniel. Siyempre hindi ko po yan ipapahuli kasi favorite ko po yan na Bible character. Ayan, ito pong si Daniel naman. Ito po si Daniel, wala naman po siyang, nung time na to, nakaka-touch si Daniel kasi hindi naman siya nasa panahon na tagutom siya kasi nasa nga siya, di ba? Chief in command nga siya nung time na yun. Siya sa mga nagli-lead nga po, di ba? Pero dahil buhay na ni Daniel ang manalangin, kaya kahit nagsabi pa ng decree na bawal manalangin ng 30 days, kundi ay sa ibang Diyos, 'di ba? Kundi doon lang sa kanila sa Babylon. Pero anong ginawa ni Daniel, 'di ba? Hindi niya po 'yun pinakinggan. Kasi talagang ganun niya kamahal si Lord at ganun talaga niya ina-acknowledge ang Panginoon sa buhay niya po. Kaya po, sabi po dito, ayan, next na po tayo. Sabi po diyan, ayan, syempre, diyan ko po kinuha yung ituturo ko ngayon kay Leonard Ravenhill. Sabi po, no man's is greater than his prayer life. Ito nga po yung sinabi na daw po, ang tanong dito, ano ang magagawa
ng taong mapanalanginin. Ano yung magagawa ng taong laging nananalangin? Alam niyo po kung ano? They can do greater things. Kaya nga po, di ba, lagi talaga akong natatouch sa sinasabi na wala ka bang ministry ngayon? Talagang naano talaga ako pag may mga ganong bagay na wala ka bang ibang ginagawa. Pero alam mo ba, yung highest, di ba, na ministry na meron ka, ay yung nagiging, yung intercessor ka nga po. Yung like ka talagang natatagpuan na nakaluhod, na nanalangin, tumatawag sa Diyos. Sabi niya nga po dito, the pastor who is not praying is playing. That's why po, di ba, ang mga pastor talaga natin, makikita nyo yan. Ano mang mangyari, may sakit man kayo, sila, di ba? Lagi silang nandyan sa prayer marathon, nagpe-pray talaga hanggat talagang kaya, talagang tatayo. Kasi sabi doon, they are not playing. Sabi dyan, the people who are not praying are straying. Pag di daw po pala tayo nag-pray, ano meron sa atin, nag-wonder, di ba? Nag-ano pa, kalat-kalat kung saan. At sabi po dito, the pulpit can be a shop window to display one's talent. Sabi dyan, the prayer closet allows no showing off. Di ba madalas ang gusto natin, ano lang yung nasa unahan, ay siguro ang saya mag-backup, kaya dyan na lang ako, dyan ministry ko. Saya siguro mag-song lead, dyan yung ministry ko. Pero sabi doon, paano pag nagtawag ang Panginoon ng ganito? Yung sabi doon, na kung saan sabi dyan, yung the prayer closet allows no showing off. Na kung saan na doon ka lang sa gilid, ikaw lang yung nag-i-intercede sa kanila, hindi ka talaga yung nag-perform doon, pero alam nyo ba na ang laki nung magagawa nyo nga. At sabi nga po dito, the ministry of preaching is open to few. Sabi doon, sa ilan lang, di ba? Kahit nga dito, di ba, minsan nagtatanong pa, sino ba nga tinawag ng Panginoon? Ayan, ano pa, bilang pa sa mga daliri yon. Pero lahat naman tayo, di ba, tinawag talaga tayo ng Panginoon. Pero yung iba, sa iba't ibang iba't ibang mga pagkilos nga po o gawain para sa Kanya. Pero sabi the ministry of prayer, the highest ministry of all human offices is open to all. Ayan, na kung saan, ayun ba, napili mo na ba yun sa buhay mo, no matter what, ano man ang mangyari, di ba, sabi doon, alam mo yung office na meron ka, ano po yun? Yung nakatagpuan ka ng Panginoon sa meeting place niya, nakasama ka. Yun nga po, yung sinasabi nga po dito, na lahat tayo, we are a prayer warrior. Pero 'di ba ano nga po parang pagkututuusin, lagi mong iisipin, bukas prayer marathon, 'di ba? Yung mga mukha kong nyo kayang yan o nating lahat nakikita kaya natin bukas. Minsan may mga pagkakataon na iniisip tayo ng mga ganyang bagay, pero basta tandaan yung palagi na napakahalaga nga po ng pananalangin. Sabi po, prayer is man's exercising his God's given legal authority. Tuwing nagpipray ka pala, ine-exercise mo yung binigay sa'yo ng Panginoon. Anong legal authority na yun? Na lahat ng mga i-claim mo, lahat ng mga ipapanalangin mo sa pangalan ng Diyos, di ba, ni Jesus, sabi doon matatanggap mo. Lahat ng mga gusto mo mangyari sa buhay mo, sa kalooban ng Panginoon, mangyayari po sa buhay mo. Kasi sabi diyan, prayer is earthly license for heavenly interference. Na kung saan, di ba, na kapag tuwing nag-pray ka, di ba, we have the access sa pananalangin natin, di ba? Thank you kay Jesus, di ba, na binigay niya yung buhay niya. That's why, pag sinasabi natin sa prayer natin na in Jesus' name, di ba, lahat ng prayer na yon according to His will, nangyayari po. Kaya nga po sabi ito, tandaan natin palagi na ang prayer is meant to be answered. Huwag daw po tayong magulat na, bakit nasagot yung prayer mo? Nagpipray ka talaga mangyayari yun. Kaya nga dapat, ang mga taong prayerful daw, di po sila doubter. Hindi to lumuhod ka dyan, tapos pagtayo mo, totoo kaya? Hindi daw ganun, kundi pag lumuhod ka na dyan, inilagay ko na yun sa paanan ng Panginoon, sinabi ko na yun kay Lord, siya na ang bahala sa bagay na yun. At sabi nga po dito, di ba, God does nothing but in answer to our prayer. Sabi po yan ni John Wesley, di ba? Ano daw? God does nothing but in answer to our prayer. Ano ba ang gusto laging gawin ng Panginoon, di ba? Yung sagutin nga daw po yung mga prayer natin na kung saan talagang kalooban niya nga po. At sinasabi rin po dito, yung prayer is not an option for mankind, but a necessity. Na kung saan hindi po to, mag-pray ba ako ngayong umaga? Ay Lord, mamaya na lang siguro kasi late na ako Kuwari sa mga nagtatrabaho dito, di ba? Ako, nagtrabaho din naman ako dati. Danas ko din yung mga ganyang bagay. Pero dahil alam mo na yung panalangin, hindi, bahala yung trabahong yan. Susunod yan. May mga ganun. Pero ikaw ang mag-adjust, di ba? Gumising ka alas 3, hindi yung alas 6 pasok mo, 5:45 ka gigising, di ba? Kaya 15 minutes na lang. Di yun pwede. Tandaan natin na it is not an option. Tandaan po natin, kung ikaw ay tao, kung ikaw ay Kristiyano, di nga lang daw po tao, kung ikaw ay Kristiyano, di ba? Sabi doon, necessity ang pananalangin.
At sabi rin po, the power of prayer is the inheritance of the believer. Kaya nawa, di ba, alam natin tong bagay na to, na ano daw yung power ng prayer ay ano daw po, inheritance ng mga believer, di ba? Kaya nga po may sinasabi sa Bible na we are the co-heir of Jesus. Si Jesus, lahat ng ipinalangin niya sa Ama, lahat ng sabihin niya sa Panginoon, di ba, nangyayari po. Bakit? Kasi alam niya na merong power doon sa pag-pray na yun. Dahil powerful yung pinagpe-prayan natin. Ganon din po sa atin, di ba? Hindi lang po malakas loob natin na kung sa mga ano nga daw po, sa mga may-ari, ay okay lang yan. Ano, yung principal dyan sa MNHS, tropa ko yun. Kaya sige, mag-share kayo ng word of God doon. Hindi lang ganun, kundi talagang kay Jesus talaga, ay talaga yung Ama talaga, hindi lang limited yung kaya niya talagang i-answer sa prayer natin. All of our prayers nga daw po, di ba? At sabi dyan, kung naiintindihan natin ang prinsipyo ng pananalangin, sabi doon, sisimulan natin ngayong makipag-communicate sa Panginoon. Di ba itong mga kailan na nagpe-pray nga po kay Lord, may mga ayaw mo namang malaman ng mga pangyayari, pero nalalaman mo dahil sa dahil hindi mo naman talaga sila iniisip o basta may mga time na kahit nga sa Bible, di ba, habang binabasa mo yon, nalalaman mo yung bagay na to, parang lalo kang mahihimas-masan na dapat maging ganito talaga ako, dapat ganito yung mas gawin mo. Kasi ganun daw po talaga. At sabi dyan, yung power, yung grace, tsaka confidence. Kaya simulan na po natin. Sabi dyan, prayer has the power to. Ayan, alam naman po natin yan. Una po, sabi dyan, to transform lives. Na kung saan sabi, ano po ang kapangyarihan ng prayer? Na magbago po ng buhay. Kaya kung hindi ka pa nagpe-pray, di ba, mag-pray ka na para mabago na ang buhay mo. Di ba? Lahat po tayo, tuwing araw-araw ng buhay natin, sabi nga, di ba, lahat ng close kay Jesus, sabi doon, binabago niya ang buhay. Pero kapag ikaw di pa nababago buhay mo, lumapit ka pa sa Panginoon. Lapit tayo ng lapit sa Panginoon kasi siya lang naman po ang nag-iisang kayang baguhin yung mga buhay po natin. Na kung saan sabi nga po dito, di ba, meron ka bang kakilala na parang wala na sigurong pagbabago to Pero tingnan mo na nga lang daw po yung sarili mo. Ikaw, binago ka ng Panginoon, kaya yung mga nakikita natin sa paligid, kaya yung baguhin ng Panginoon. Sunod po, letter B, yung sunod po pala dyan, sabi dyan, yung power ng prayer daw po, change circumstances. Na kung saan, dahil ipinag-pray mo yon, marami po tayong narinig ng kwento, di ba, na dapat mapapahamak na sana yung taong to, di ba? Pero dahil may nag-intercede sa kanya, di ba, na bago, talagang naligtas, di ba? Imbis na mahuhulog na sa bangin, di ba, naprotektahan pa rin. Kasi ganun po yung kayang gawin ng pananalangin. That's why nga po, di ba, na tinuturuan tayo na ipag-pray natin palagi yung mga pamilya natin, di ba? Kasi hindi nyo naman alam kung anong meron dyan sa labas, di ba? Ang kaaway kasi gusto niya laging i-destroy yung buhay ng mga tao, gusto niya laging nakawan yan. That's why dapat tayo, talaga nag-pray tayo nang sa ganon, mabago yung sirkumstansya na meron ka. Sunod po, letter C naman, yung give peace and perseverance in the midst of trial. Na tuwing nananalangin po tayo, sabi diyan, yung magulo mong isip, di ba, sabi po dito, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Dahil po yun sa pananalangin natin, na kung saan makapangyarihan kasi ang Diyos na pinagilingkuran natin. Wag lang po natin itaas dito yung pananalangin, kundi alam po kasi natin yung kung saan, kanino po tayo nagpe-pray. Tandaan niyo pong palagi yun. At sunod po yung letter D naman, sabi diyan, alter the course of a nation. Sabi po dito, iniiba niya yung takbo ng isang nasyon. 'Di ba anong mga narinig natin sa bansa natin? Itong bansang Pilipinas, laging traffic diyan. 'Di ba dapat ang lagi nating proklama o talagang i-decree, 'di ba? Tsaka i-declare na itong Pilipinas masagana, maayos, 'di ba? Talagang naniniwala sa Diyos, dapat Christian nation. Yung sinasabi nga po natin sa bansa natin, 'di ba? At sabi nga po dito kasi kaya nitong baguhin or ibahin yung takbo ng isang nasyon. Kaya nga po naalala niyo yung Koreano, 'di ba? Na nakwento na po 'yan sa atin, 'di ba, na nagpray nga daw po diyan sa may Luneta, 'di ba? Anong sabi niya nung panahon na kasagsagan ng masagana pa yung bansa natin? Anong sabi niya na, Lord, gawin mo din pong masagana o katulad ng bansang to yung Korea, 'di ba, yung bansa niya. At pagbalik niya nga doon, 'di ba? At hanggang ngayon nakikita naman po natin, 'di ba? Ang dami nang mga K-popers sa paligid, 'di ba? Mga kinain na ng sistema. Pero tayo alam naman natin na talagang yung yung talagang kung gusto nating maging maunlad nga yung bansa natin, dapat tayo daw pong mga Kristiyano yung isa sa mga talagang nagde-decree at saka declare ng mga positibo at saka magandang bagay sa bansa po natin. At panghuli po, sabi diyan, yung
to win, sabi dyan, the world for Christ. Ayan po ang nagagawa ng prayer. Gusto po ba natin na na talagang mapanalunan? Kalooban po ba ng Diyos na magkaroon ng salvation ang buong universe, di ba? Kalooban po yun ni Lord. Sabi nga po sa Romans 10:1, sabi dyan, brethren, sabi po ito ni Paul, my heart's desire and prayer to God for Israel, ayan, for Philippines, o kung anumang bansa yung gusto nating sabihin, ayan, is that they might be saved. Kaya ganun din po, pwede na talaga natin, di ba, alala niyo po yung mga bata lang, di ba, na meron po silang mapa, sinasabi lang nila yung mga bansa-bansa, Lord, anihin niyo po, bigyan niyo po ng kaligtasan tong bansang to, ganyan, iniisa-isa niya lang po yun, at hindi natin alam, ano talaga yung nagagawa ng pananalangin pong yun. Alam po na, ang tanging alam natin, He is faithful to answer our prayer. Kaya tayong lahat po, di ba, walang pag inisa-isa po natin ang bawat isa dito, di ba, kaya nating tanong, ano mga sinagot ni Lord sa mga pinag-pray mo? Lahat po tayo may masasagot talaga. Kasi ganun po ka-faithful ang Diyos sa mga buhay po natin. Kaya nga po sabi sa Luke 18:1, sabi po kasi to, God answers as soon as we ask. Tandaan po natin na tuwing humihiling ka sa Diyos, He will answer. At sabi diyan, and He reveals those answers in His timing. May mga pagkakataon lang sa prayer natin, di ba? Meron talagang timing ang Panginoon. Huwag po nating pangunahan si Lord sa timing na ibibigay niya sa atin. Sabi kasi sa Luke 18:1, di ba? Then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Di ba? Pinakita ng Panginoon ni Jesus diyan na ito dapat yung gawin nga po. Binigyan ng example, ayan yung sa example nung, di ba, nung, ang tawag doon, nung babae nga na ang kulit-kulit, di ba, talagang, pero tinugunan ni Lord yung prayer niya. Sunod po, sabi diyan, just expected these prayers to be heard. Kahit si Jesus, ina-expect niya? Marinig ang panalangin niya nga po. Sa next verse, sabi po kasi diyan, ayan, so they took away the stone, then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. Ayan, nagpasalamat na po siya agad, kaya ganun din po tayo, di ba? At sa 42, I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Ayun po yung sinabi ni Jesus. At sunod po sa Mark 11:24, ayan, may mga favorite na kino-quote po yan, di ba, na verse na yan. Kaya sabi po dito, the answer is so sure that we are instructed to believe it has already happened. Kapag naniwala ka, mangyayari yun. And therefore, sabi dyan, di ba, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Ayan, sa inyo na po ang panalangin na yun. Ang yung sagot sa panalangin na yun, di ba? Kaya sunod po, pangalawa dyan, ano nga daw po yung prayer? Sabi dyan, true prayer. Ano naman po yung totoong prayer? Ayan, kaya sa atin dito, di ba, hindi natin alam bakit may mga kabataan pa din o may mga tao pa din na, bakit hindi pa rin sila nagpe-pray? Bakit di ba nila nagugustuhang manalangin? Sabi po kasi dito, true prayer builds intimacy with God. Ang totoong nananalangin, nagkakaroon ng relasyon. Sabi nga doon, hindi lang basta relasyon, sabi doon, malapit na relasyon sa Diyos. That's why tuwing nananalangin ka, lahat ng mga mali sa buhay mo, talagang itinatama mo na yun kasi tinuturo yun ng Panginoon sa iyo. Kung sino daw yung close ni Lord, ayun yung mga pinag-revealan niya ng mga dapat na mangyari. Pero kung ikaw, hindi ka talaga nagpipray, gusto mo lang, lang ako, normal lang akong Kristiyano. Sabi doon, hindi mo mararanasan yung intimacy sa Panginoon. Hindi mo mararanasan yung talagang the best na relationship sa Panginoon. Kaya hanapin mo yon sa iba. Sunod po, letter B, sabi diyan, it brings honor to His nature and character. Ang totoong pananalangin daw po, anong nangyayari? Brings daw po ito ng honor at saka sabi nga diyan, yung nature at character ni Lord, talagang nangyayari yun sa buhay mo. Yung alam na alam mong mga ginagawa ni Lord, di ba? Ayun yung talagang pinapanghawakan mo rin kasi ganun ang Panginoon. Sunod po, letter C, sabi diyan, causes respect to His integrity. Ano daw po, sabi diyan, dito na sabi nga kasi ang true prayers, tandaan niyo po, hindi ito yung naninira ng tao. Sabi hindi siya, di ba may mga pagkakataon, may mga narinig tayo kahit sa labas naman, di ba, na yung mga yung mga Kristiyano, yung mga born again na yan, sinisiraan nyo lang naman kayo mga Catholic. Nakakarinig po tayo ng mga ganong salita, di ba? Nakakarinig tayo yung, nung kailan nga, di ba, yung nauso na, yung sumikat na video na parang nang kokondem ng tao, di ba? Pero sabi doon, tuwing nagkakaroon daw tayo ng malapit, sabi nga, tsaka totoo yung prayer natin, di ba? Nagkakaroon daw tayo ng respect
to His integrity. Kasi alam niyo po ba na nawa po, sabi dito, hindi daw po tayo yung naninira ng religion, kundi sabi doon, inaano natin, itinuturo natin si Jesus sa mga tao. Wag din daw po tayong matawag ng mga taga-Christians, di ba, na sinungaling. Ay, taga-Kreta to, sinungaling to eh. Di ba, yung mga ganun nga daw po. Kasi may mga pagkakataon sa atin, na-normalize yung mga ganung bagay, pero hindi po talaga eh. Hindi po yun dapat ang mangyari. Sunod po, sabi dito, kasi we are the ambassador of Christ. Sabi doon, tuwing nakikita yung buhay mong yan, tinitingnan nila sino yung Jesus na pinaglilingkuran niya. At pag nakikita ka ba, sabi ba, ay, totoo yung Diyos na meron ka. O ang sinasabi, ay, baka joke lang naman. Siguro Sunday lang yan, banal. Pag di mo nakikita sa buhay niya. Kasi alam niyo po kung bakit. Sabi po dito, sabi diyan, we are the carrier of His glory. Kaya nawa talagang it costs respect to His integrity. Winalalain tayo. Ako may isa pong bagay like kung naaalala. Sabi ko, kung totoo talagang, syempre kung totoo ka na nanalangin, merong inaalis sa iyo ang Panginoon eh. Ay, malitong bagay na to. Talagang aalisin niya yon. Yung mga bagay na hindi karapat dapat o nakikita ng Diyos na hindi kanya matingnan dahil sa kasalanan na yon, tinatanggal niya yon, nang sa gayon, umayon ka sa kung anong kalooban ng Diyos sa buhay mo, na kung saan siya mismo yung nagtuturo. Sunod po, sabi dito, enables belief in His words, na ang true prayer, naniniwala po, saan? Sa mga salita ng Diyos. Kaya nga po, di ba, kung totoong naniniwala ka sa Diyos, nagbabasa ka ba ng Bible? Diba? Minsan may mga pagkakataon, may mga narinig pa nga kung sabi, nagbabasa yan ng Bible, pero siya pa yung emotional, diba? Pero diba, ano daw po yung Bible, diba? Nag-bring ng life, nag-bring ng joy, diba? Talagang inaayos yung mga buhay nga po natin. Kaya sabi doon, it enables us to believe in His Word. Sunod po, letter E, sabi dyan, produces trust in His love. Na ang totoo pong pananalangin, diba? It produces trust in His love. Kasi ang Diyos, hindi naman po siya mahirap paniwalaan talaga. Ang Diyos naman talaga, hindi siya mahirap mahalin, di ba po? Pero may mga pagkakataon na yung tao lang yung hirap na maniwala, hirap na hirap yung gawin ito. Eh, ang sabi nga lang, di ba, magtiwala ka nga lang sa Kanya. Na kung saan tuwing nananalangin ka pala, lalo nitong pinoproduce, di ba, yung totoong pananalangin na yon, yung pagtitiwala mo sa Diyos at sa pag-ibig niya sa iyo. Sunod po ay yung affirms His purposes. Sabi po diyan, ang true prayer, merong paninindigan. Sabi po diyan, lalong tumitibay. Na the more na nagnanalangin ka, the more na binabasa mo kasi yung Bible, kaya nalalaman mo totoo ang Diyos at alam mong totoo ang sinasabi niya, lalo mong pinapanghawakan yon. That's why yung pananalangin, hindi yun sa'yo option. Hindi yun sa minsan na lang siguro ko mag-pray. Siguro yung prayer meeting tuwing once a month lang ako attend doon. Kasi alam mo, ang prayer meeting, di ba, ina-answer ni Lord yung panalangin doon. Hindi nga lang po tuwing prayer meeting, kahit nga sa personal nating pamumuhay, di ba, ayun pa rin ba, meron pa rin po ba tayong mga prayer life, di ba, yung time natin with the Lord. At sunod, sa letter G, sabi yan, appropriate His promise. Ang true prayer, di ba? Dahil alam mo na sumasagot ang Diyos sa panalangin, alam mong totoo ang Panginoon, sabi diyan, nakakonekta to sa salita ng Diyos. Na tuwing binabasa mo yung Bible, lalo mong nalalaman, lalo mong napapatunayan na si Lord, gagawin niya yon kasi nasa mga salita niya yon. Kaya nga po itong sinasabi sa Genesis 1:26, dito po tayo, balik po tayo diyan. Kasi ano ang purpose ni Lord? Sabi po diyan, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, so on and so forth. Yung sinasabi nga po dito na, sabi diyan, let them have dominion. Kaya nga po sabi po dito, amazingly, man was created not only to have a relationship with God, nandyan po yun, but also to share His authority. Kaya po nung time na talagang nagkasala ang tao, di ba? O bago pa nga po yun, di ba? Nung ginawa ng Diyos yung tao, di ba? Ano pong talagang nasa puso tsaka isip niya? Magkakaroon ang Diyos ng relasyon sa tao. Kaya nung nawala ng relasyon, di ba? Na nagkasala ang tao, anong ginawa ng Panginoon? Binalik niya pa rin po. Nandyan, dumating si Jesus para magkaroon ulit ng relasyon, ma-restore yung relasyon ng mga tao sa Panginoong Diyos. At sabi nga po dito, the relationship of love God established with mankind is not separated, tandaan niyo po yan, from the purpose of God. Ano po ang plano ng Diyos? The same pa rin. Magkaroon po yung mankind ng eternal na pamumuna buhay. Na ibig sabihin, ayun pa rin po yung sinabi niya, nung ginawa niya yon, gusto ng Diyos na makasama ang tao, at kaya nung nagkasala ang tao, nung ginawa niya,
nagbigay siya ng pwedeng kumonekta, di ba? Yung kahalili na tinatawag nga po natin, o yung substitute na kung saan si Jesus nga po, para maging tulay sa atin sa Ama. Kaya nga po sabi dito, rather the relationship is foundational to the purpose, sabi dyan, both, sabi dyan, itong dalawang to, it is a essential keys to prayer. Kaya ka pala nananalangin kasi close mo si Lord. Kaya ka pala nanalangin kasi may relasyon ka sa Kanya. Kaya ibig sabihin, kapag di na tayo nagpipray, questionable na po yun. Meron ka pa bang relasyon sa Panginoon? Kasi sabi doon, basta yung Bible at prayer, connected po yun sa isa't isa. Kaya nagpipray dahil may relasyon at nagkakaroon ng favor sa Panginoon. Kaya nga po itong si Adam tsaka si Eve, may picture po ba dyan? Nung nagkasala nga sila, di ba, na-broke yung relasyon nila sa Panginoon, ano pong sabi? Yung mga prayer din nila, hindi na rin naging epektibo. Sabi yan, true prayer is maintained through oneness of heart and purpose with God. Ano daw po nangyayari? Dapat daw po, nag-ano daw yun? Kailangan oneness yun, kailangan iisa. Kailangan connected nga daw po sa isa't isa. Nang sa gayon, sabi yan, only then can we fulfill His ways and plans. Kaya nga po sabi sa James 5:16, di ba? Sabi doon, yung i-confess daw po natin yung kasalanan natin sa one another, di ba? Nang sa gayon, mahil ka. At kaya nga po ang totoo, di ba? Nung time daw po pala na hinahanap ng Panginoong Diyos o ng Ama, si Adam tsaka si Eve. Ang gusto lang naman ng Panginoon, aminin lang ni Adam tsaka ni Eve na, Panginoon, nagkasala po kami. Hindi yung magtago sila doon at para mapalayas pa sila sa Ang gusto ng Panginoon na i-restore, yung sabing umamin ka lang, nang sa gayon daw, mahili yung mga bagay na yan. At ano kasunod? Sabi doon, a fervent prayer of a righteous man avails much. Na kung saan dahil nahil na, hingi mo ng tawad kay Lord, yung kasalanan na yun, ano nangyari? Nagkaroon patuloy siya ng favor. Nakapag-avail pa siya ng mas marami, di ba? Yung dahil naging right ka na with God, dahil Lord, naghumingi na siya ng tawad, ano nangyari? Na-receive niya na yung blessing na para sa kanya. That's why nga daw po, di ba, may mga pagkakataon na kapag wala pa daw yung blessing, that means, sabi doon, baka meron ka kailangang i-reconcile. Baka may kailangan kang ihingi ng tawad, ayusin sa Panginoon. Kasi sabi po dito, when we pray, we represent God's interest on earth. Tandaan po natin na kapag nagpipray po pala tayo, yung parang sabi nga kung ano yung gusto ni Lord na mangyari dito sa lupa, ayun sana yung nangyayari. Tuwing nagpipray daw po yung mga Kristiyano. Sabi diyan, and representation requires relationship. Sabi nga, nilagay ko nga po doon na kung saan, di ba, katulad nga daw po ng tatay, o kaya basta sa pamilya, di ba, nanay tsaka tatay. Yung anak nila, syempre kapag kapag ang taas ng grade niyan, kapag maganda, di ba, talagang yung clan nila, di ba, yung talagang sinasabi pa yung apelyido nila, di ba, ayan, talaga yan, ganyan yung anak kong yan. Pero kapag nga daw po, bumagsak, di ba, mababa yung grade, sasabihin na lang daw, basta may joke na ganyan sabihin sa nanay na, yung anak mo, di ba naman yan, mana sa'yo, di ba, yung mga ganun. Pero sa atin, tuwa siya. Ayan, pero sa atin, di ba, dahil nire-represent natin si Lord, sabi nga daw po, di ba, it requires relationship. Nasabi doon, dapat, meron kang relasyon sa Panginoon. Close mo ba si Lord? Sabi doon, nawa, ganun nga daw po yung mangyari. Sabi po kasi dito, prayers means union with God. Union with God. Sabi dyan, unity and singleness of purpose, thought, desire, will, reason, motive, objective, and feelings. Ayan daw po yun. Ibig sabihin na lahat ng desire mo, lahat ng yung emotion mo, yung sinasabi mo, yung pagkilos, paggawa mo, di ba, konektado sa Panginoon. Kaya sabi ito, God causes things to happen on earth when men and women are in agreement with His will. Kaya po pala ang church, kapag tuwing gumagawa ang kaaway ng panggugulo sa atin, na tayo, di ba, hindi nagiging united yung church. Kasi alam niyo po ba, na kapag pala nag-agree tayo sa pananalangin, lahat tayo nagkaroon tayo ng agreement, di ba, sa pananalangin, greater things yung magagawa. Kaya dapat nga po tayo, di ba, dito, bilang magkakapatid sa Panginoon, dapat talaga yung sinasabi nga po na, yung best, yung maganda sana, yung talagang ipakita natin na hindi tayo magpapatalo sa kaaway, di ba? Yung parang lagi natin isipin na hindi siya magtatagumpay sa atin. Yung 2024 natin, victorious yan, maayos yan, di ba? Tsaka talagang yung breakthroughs, at tsaka yung mga ibibigay ng Diyos, raragasa nga yun sa atin na kung saan yung mga pagpapala na yun ay matatanggap nga po natin. Kasi dahil nagkakaroon tayo ng union with the Lord. At ganun din po sa bawat isa sa atin.
At sa pangatlo po, sabi dito, God's will should be. Ayan daw po dapat talaga ang mangyari. Tuwing nagpipray tayo, ito dapat ang mangyari. Sabi diyan, the backbone of your prayers ay ano daw po, according to God's will. Ang backbone ng prayer mo, bakit ka nagpipray? Dahil gusto mong mangyari ang kalooban ng Panginoon. Lord, pangyarihin mo po ito. Sunod, sabi diyan, dapat yung heart ng intercession mo, ano din? God's will din. Nang sa gayon, mangyari talaga. Pero kung sarili mo lang nakalooban, hindi yung papayagan ng Panginoon. Sunod, sabi dito, letter C, the source of your confidence and supplication. Dahil kalooban nyo ng Diyos, diba, nagkakaroon ka ng lumalakas yung loob mo na, Lord, hinihingi mo tong bagay to kasi alam mong, Lord, kalooban mo po to. Kaya nga, di ba, pag-pray natin na kalooban ba ng Lord na maligtas yung pamilya natin? Di ba, kalooban niya yun? Kaya talagang meron ka dapat tapang at lakas ng loob na hindi ka titigil manalangin, talagang tutuloy-tuloy mo yan kasi alam mong kalooban niya ng Panginoon. At lahat din, di ba, yung sa mga school o nasaan man po kayo, di ba, kalooban ni Lord, dapat ayun yung source ng mga pananalangin natin. At sunod po, the strength of your fervent, effectual prayer, sabi doon, is also God's will. Bakit lagi kang bakit may taimtim kang nanalangin dyan? Bakit tapat kang nanalangin sa Panginoon? Kasi alam mong, Lord, kalooban ko itong pinagpipray ko po sa'yo. Kaya ibig sabihin, alam mong sasagutin yon ng Panginoon. Kaya po sabi ito, the key to effective prayer, sabi po dyan, is understanding God's purpose. Kung alam daw po natin, nandyan po yan sa next, sabi dyan, kung alam natin o naiintindihan natin ang purpose ng Panginoon sa buhay natin, sabi nga po, nagiging effective tsaka efficient kang Kristiyano. Kung alam mo lang sana, di ba? Kung alam mo lang sana. Ayun, yung kalooban ng Panginoon, mangyayari yun sa'yo. Sabi dyan, His reason for your existence, talaga yung bakit ka ba nabubuhay? Di ba? Bakit ganito ka sa church na to? Bakit ganito yung pamilya mo, di ba? At sabi diyan, as a human being in general, sa buo, sabi doon, in general, tsaka sa individually din. Na kung saan, kung alam mo yung purpose mo sa Panginoon, hindi ka nga daw po masasway o magkakaroon nga daw yung masabing lead astray, na kung saan, ano ba nangyayari sa akin? Parang buong taon na lang, ganito ako Hindi daw po ganun. Kasi kung alam mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Tandaan niyo po, sabi dito, our purpose, sabi diyan, and should be, sabi diyan, a raw material sa foundation natin, di ba? Sa foundational of our prayer life. Na dapat daw po pala, kung ano yung purpose mo, ayun yung gawin mo. Ano yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon, ayun yung gawin mo. Sabi po dito, wag yung sarili mong kalooban yung gawin mo. Nang sa gayon, pag nagpipray ka, talagang focus ka lang sa goal. Kung ano yung sinet mong goals para sa Panginoon, ayun daw po yung mangyayari. Kasi prayer is calling forth what God has already purposed and predestined. Sinabi na yun ng Panginoon, ito ang kalooban niya. Ang gagawin mo na lang, itutuloy mo yun sa pananalangin hanggang makita mong nag-manifest na, di ba? Hanggang makita mong nangyayari na. Kung ang mundo nga, di ba, lagi lang sinasabi, binabanggit lang daw nila itong mga to, kasi para daw mag-manifest, di ba? Yung sasabi lang, ang sunod dun, manifesting na. Pero tayo, ganun din tayo, kasi lalo na tayo, na alam natin na ito kalooban to ng Lord hanggang sa mangyari to, di ba? Kaya iyon yung gagawin mo. Sabi nga po dito, if we ask God for things that are contrary to our purpose, we will be frustrated. Kaya tuwing antok ka na, nakita natutulog Sabi nga po, di ba, tuwing yung talagang yung purpose ng Panginoon sa'yo, di ba, hindi talaga nangyayari. Ano nangyayari? Napaprostrate ka din po. Kahit po tayo, di ba, nahihirapan tayo kasi hindi naman yan yung gusto ni Lord para sa'yo. Sabi nga po dito, si Jesus nga, di ba, sabi diyan, meron siyang assurance. At ano daw po yung assurance na yon? Basta alam ko nandyan yan, makikita nyo din po yan. Yung picture lang ni Jesus, ayan. Sabi nga po, di ba, was based on knowing and doing God's will. Ayan, hindi pa po dyan. Hindi ba po dyan? Ayan, na kung saan nga daw po, di ba, na yung si Jesus talaga, kaya talagang, bakit siya nagpipray? Kasi ang kalooban ng Diyos yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Kaya yun yung assurance niya, Lord, kaya niya to pinag-pray sa Ama, di ba? Kasi yun yung kalooban ng Ama. That ganun ka din, di ba? Yung hindi mo alam, pupunta akong prayer marathon, mag-pray ako ngayong umaga, ano bang sasabihin ko kay Lord? Hindi yun pwede, kasi ang totoo naman talaga, tuwing nagpipray ka, dahil meron kang close na relasyon sa Panginoon, meron siyang sasabihin sa'yo. Tuwing nagbabasa ka ng Bible, meron siyang tinuturo dyan, kahit anong verse pa yan. Kahit nandun ka pa sa verse ng kay Judas, di ba? Ay, dapat pala hindi ako magpasaway. Yun, yung positive yung tingnan mo, di ba? Dapat pala sumunod ako sa Panginoon. Kaya po sabi ito, when we stop praying, we allow God's purposes for the world to
to be hindered. Kapag pala hindi ka na nagpipray, yung gusto ng Panginoon na mangyari sana, hindi mo na, ay hindi na nangyayari. Kasi di ba nga ambassador tayo ng Panginoon, na sana ikaw yung nagpipray dyan sa community nyo na yan, tayo yung nagpipray dyan sa bansa natin na yan, tayo yung nagpipray dyan sa school natin na yan, di ba, sa trabaho, sa working place natin na yan. Pero dahil hindi ka nagpipray, nahihinder tuloy yung kalooban o yung gustong gawin sana ng Panginoon dun sa place na yon, di ba, na kung nasaan ka. Kaya sabi po dito, he always prayed for God's will. Sabi po yan kay Jesus. Sabi diyan, for God's will to be done and then work to accomplish it. Kaya po, di ba, anong sabi ni Lord sa kanya? Lahat po ng ibinigay mo sa akin, di ba, ni Jesus, sabi niya, lahat po ng ibinigay mo sa akin, sabi niya doon, ay nandyan sila, andyan lahat. Kaya kung ano yung mga talagang purpose niya, ano ang purpose? Bakit mo ba ang Diyos sa lupa? Bakit kailangan mangyari to, di ba? At nakakomplish yun. At nasabi niya pa nga yung word na, it is finished. Kaya ganun din po dapat sa atin, di ba? Na kung ano ang purpose ni Lord sa buhay mo, huwag mong hayaan na hindi yun mangyari. Huwag kang pumayag, di ba? Gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo kasi gusto din yun ni Lord sa buhay mo. At sabi po dito, sabi dyan, and we live. Ito nga daw po tuwing nag-stop tayo sa pananalangin, we live people, sabi dyan, susceptible to the influences of Satan and sin. Na kapag hindi ka pananalangin, itong mundo na maramdamin, itong mundo na laging madaling tablan ng mga bagay na yan, di ba? Kahit ikaw nadadamay ka pa, di ba? Yung mga bait ni Satan, di ba? Na mo pa, natatapakan mo pa, nakakapasok ka pa dun sa talagang pain niya sa buhay mo dahil tinigil mong manalangin. Kaya ngayon, are you in the will of God? Nandun ka pa rin ba sa kalooban ng Diyos o tumama ka na dun sa bait ni Satan at ngayon, sabi nga doon, bumalik ka sa Panginoon, manalangin kang muli. Sabi nga po dito, time spent in prayer is not wasted. Tandaan niyo pong lagi yan lahat ng mga nanalangin. One sure thing, sabi, isang bagay na sure po tayo, di ba? Sa mga nanalangin, hindi po sayang yung mga paglalagak nyo ng panahon, yung mga prayer marathon, prayer time nyo, mga prayer time sa bahay, di ba? Sa mga oras na nilalagak nyo sa Panginoon. Sabi doon, it is time invested. Na kung saan lahat ng yon nakikita ng Diyos, lahat ng yon alam ng Panginoon. Kaya praise God kasi it is time invested. Kaya sabi doon, if you do not pray, God will find someone who will agree with His plan. Narinig ko dati yung sinasabi na, tinuro din yun sa preaching, di ba? Yung sinasabi na, kapag hindi mo ginawa yung kalooban sana ni Lord sa'yo, di ba? He will find someone na gawin nga daw po yung pinapagawang yon. Tapos may narinig pa ako na dapat talaga, ikaw naman talaga yung best sanang gagawa nun. Kuwari nga po, di ba, sa mga kids teacher, di ba? O ikaw talaga inassign dun ng Panginoon pero nagmamatigas ka ba, hindi mo nga sinusunod yung gusto ni Lord, yung di ka nagpipray, di mo iniisip na kalooban ba ni Lord to. Kaya ang nangyari, naghanap na lang ng kapalit para sa'yo. Tapos ganun din po dito sa pananalangin, na dapat tayo naman talaga inaantay ni Lord na makipag-agree, di ba, sa panalangin niya, pero He will find someone, di ba, para na kung saan mag-agree, at sabi doon, ma-fulfill yung role na yon na plano ng Diyos sa buhay natin. At ikaw, sabi yan, yet, you will fail to fulfill. Sabi yan, your roles in His purpose. Na ikaw, dahil di mo nga yung ginawa, nape-fail tuloy. Hindi mo nagagawa yung dapat na plano ng Panginoon sa'yo. At sabi diyan, God does not want you to miss out on this privilege. Kaya nga po, di ba, kayo ba, yung prayer ba talaga, totoong masabing dito sa taong to, nakikita ko talagang napakahalaga ng pananalangin. Talagang alam na alam mong ang faithful niyan. Sa gantong oras, marinig ko, nagpipray na yan. Itong to, talagang hindi talaga yung pumapalya sa pananalangin. Ayun po yung mga taong talagang tinitingnan ang prayer dahil tinitingnan ang Diyos, di ba, na isang pribilehiyo na makalapit sa Ama tuwing nananalangin. Asaya po dito, you do not have because you do not ask. Ayun po yung sinasabi ng James 4:2. Na kung saan, bakit wala ka niyan? Bakit wala ka ng gantong bagay? Kasi hindi mo inihiling. May mga pagkakataon, di ba, ang ginagawa mo lang, naiinggit ka na lang sa iba, bakit sila meron? Pero alam mo, you have the privilege, you have the power to pray, you have the Almighty God na makakarinig ng prayer mo kung nagpipray lang sana ikaw ng bagay na yon. At syempre, according sa kalooban ng Diyos. Sabi diyan, ito nga pong si Jesus, ayun na yung picture kanina Ayan, si Jesus, ayan po yung sa Adam yan, yung nasa may halahalaman, di ba? Tapos, si Jesus nga po yung second Adam, di ba? Sabi po dito, God did not change His purpose. Hindi na bago ang kalooban ni Lord sa mankind.
kahit nung nagkasala sila. Kasi doon, because His purpose or purposes are eternal. Jesus Christ became the second Adam. He redeemed mankind so we could be fully restored to our relationship of love with God and participation in His purposes for the earth. Na kung saan ano yung plano ni Lord, nangyari yun. Kasi thank you kay Jesus dahil siya nga yung naging, yung sabi nga doon, di ba, na siya yung umako ng mga kasalanan natin. At ang purpose ni Lord, sabi diyan, to restore God's purpose. Sabi diyan, Christ had to be a representative of the legal authority of the earth. Kaya nga po yung, may verse po ba dyan ng Romans 8:29? Yung sinasabi dito na, the firstborn among many brothers. Diba? Na kung saan si Jesus nga yung mismong yung talagang sabi nga doon, naging second Adam nga po, yung, ayun na nga, kung nagkasala ang tao din po ang tao rin ang magbabayad, diba? Kaya ang nangyari, diba, para hindi magdusa ang buong sanlibutan, binigay si Jesus. Kaya ganun din dapat nga daw po tayo na ganun natin ina-acknowledge ang Panginoong Diyos, si Jesus sa mga buhay natin. Sabi po kasi dito, Jesus has the right to reign and ask God to intervene in the world because He was the perfect man and sacrifice. Sino lang daw po, sabi nga, diba, nung tumingin ang Diyos sa lupa, diba, sino yung karapat-dapat? Pero sabi, diba, walang karapat-dapat kundi si Jesus lamang. Kaya sabi ito, His prayer for mankind is powerful. Kaya mapalad po tayo na natin to, na sabi nga, diba, na talagang ina-acknowledge natin si Jesus sa mga ganung panahon. Sabi po rito, He is able to save completely those who come to God through Him. Tandaan niyo po, nabasa ko nito sa Romans, pero diba, pero sa Hebrews 7:25 yung madalas yung kina-quote ng mga tao na because He always lives to intercede for them. Kung si Jesus mismo, nagpipray po siya, nawa ganun din daw po tayo, diba? Dapat tayo din, nagpipray tayo. Diyan na lang na-stack up, ha? Wala na po yung kasunod. Ayan. Sabi po kasi dito, only through Jesus Christ, redemption, are we restored to our purpose. Kanina po, dahil lang po kay Jesus yon. At nawa nga po ang church, diba? Patuloy pa rin na hindi natin nalilimutan na hindi lang to about sa natin, sa pag-gather natin, kundi bakit tayo nandito? Dahil po yun sa Panginoong Diyos, diba? Sabi diyan, redemption, are we restored to our purposes, and only through Christ do we have the right to pray to God with authority. Kaya po, diba, ang tinuturo po sa atin, hindi sa kaninong pangalan, kundi sa pangalan lang po ni Jesus. That's why every time na, kung ano man po yung pag-pray nyo, diba, sabi doon, if you ask this, sabi doon, in the name of Jesus, you will receive. Sabi diyan, dahil nga po dito, binigay nga po ni Jesus yung sabi diyan, because Jesus gives the Holy Spirit. That's why, sabi diyan, we can agree with God's purposes even we are uncertain about how to pray. Sa mga pagkakataon daw po na, di ba sa may nabasa rin ako doon na kung saan sabi nga po, di ba, na kapag hindi mo alam yung ipapag-pray mo, thank you kay Lord, kasi meron pong Holy Spirit, di ba? Tapos yung Holy Spirit, siya yung magre-lead sa'yo sa pananalangin. Siya yung magsasabi, siya yung gagawa, siya yung magpipray para sa'yo. Nang sa gayon, malaman mo, o sabi doon, maitama yung prayer, o yung words na sabihin mo sa pananalangin. Kaya nga po, sabi ito, we do not know we ought to pray. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Yun, naranasan niyo na po ba yung ganun? Yung hindi mo alam kung ano sabihin mo, pero alam mo, ayos mo naman ngayon, pero umiiyak ka sa pananalangin. Kasi yung Holy Spirit yung nagli-lead ng prayer sa'yo. At sa last na nga lang po, sabi diyan, yung mukha po ni pakilabas naman po, yung mukha ni Oral Roberts. Meron po kasi siyang case, book, kasi siya po yung ng book na to, di ba? Tapos sabi niya nga po dito, daw po, Oral Roberts once said, sabi diyan, Christian failure is a prayer failure. Ayan, madalas nga daw po ang nagiging failure o may mga failure yung mga Kristiyano dahil nga po they failed to pray. Dahil nakakalimutan nila na yung kapangyarihan ng pananalangin. Sabi diyan, so what is prayer failure? Sabi diyan, it is failing to know how to pray. Ayan, totoo, tinuro naman sa atin, anong dapat mong ipag-pray? Di ba yung sa one-to-one nga, di ba? O may ACTS, meron pa dyan, yung mga way ng prayer, meron pa yung sa kamay, di ba? Napakarami. Tapos sabi dito, pero sabi doon, failing to know how to pray.
Sunod, when to pray, kailan ka magpipray. Sa sobrang busy mo, di ba, isa nga daw pong bagay na inaagaw ng kaaway sa atin, kung hindi ka daw niya, hindi ka daw niya maano sa pain niya, para mag-fail, sabi doon, gagawin kanyang busy. Nang sa gayon, ay sige, mag-research kayo na mag-research dyan sa school. O sige, OT ng OT sa trabaho. Nang sa gayon, maubos na yung oras mo para hindi ka na makapag-pray. Pero nawa, ang priority mo ay ang unahin ng Panginoon. Dapat maging priority po sana natin yon. Sabi rin po dito, how to ask or how to receive. Ito nga daw po yung isang bagay na ninakaw ng diablo o ng kaaway sa mga tao. Nang totoo kasi, merong binigay ang Diyos, magpe-pray ka, lalapit ka sa Kanya, di ba? Magkakaroon ka ng communication sa Panginoon, ng relasyon sa Diyos, at lahat ng mga kahirapan, kaguluhan, yung mga hindi mo maintindihan sa buhay mo, mawawala yon. Kaso ang nangyayari, di ba, ninakaw yun ng kaaway, kaya ang ginawa niya, wag ka na magsimba, wag mo nang unahin yung si Lord kasi ganyan. Kaya ang nangyari, hindi mo alam how to ask and how to receive. Pero ang totoo, whatever you ask in prayer, you will receive, di ba po? At sabi niyan, if you want to achieve your prayer success, sabi diyan, you have to pray on purpose. Dapat ngayon, di ba, alam na natin kung ano ba talaga yung plano ng Panginoon. Sabi, we have a plan, may mga plano po tayo sa mga buhay natin, pero di ba, ano ang kaakibat ng mga bagay na yon? Ang backup nun, yung pagpipray. Lord, salamat po kasi tutulungan niyo po akong makapag-campus po dun sa lugar ng MNHS. Lord, salamat po kasi tutulungan niyo po ako na makapag-share po ako sa mga taong to. Diba? Ayun yung mga goals nilagay mo dun, sinet mo yun eh. Pero sabi po dyan, kailangan meron kang purpose, talagang alam na alam mo. Kung ano, hindi yung aantay mo lang, Lord, ito na yung goals ko pero hindi mo pinagpe-pray. Mali naman daw po yung ganun. Sabi dyan, be intentional about building your faith through abiding in God's Word and allowing His Word to abide in you because it's faith that makes prayer works. Na kung saan sabi nga daw po, di ba, ano daw po yung build, sabi nga po dito, di ba, yung ano daw po, yung faith natin, di ba, tumataas yon as we hear the Word of God. At tuwing kailan natin marinig ang salita ng Diyos. Totoo po yun, di ba, yung sinasabi, Lord, kausapin mo naman ako. Pero di ba, yung nga sa Bible, sa Facebook, dati ko po yung nakita, di ba, yung mula doon sa langit, bumukas yun, tapos binaba ni Lord yung Bible. Na ang totoo kasi, di ba, sabi doon, tayo, minsan sabi natin, Lord, ano bang kalooban mo po sa akin? That's why, di ba, marami tayong narinig sa mga tao, Lord, ang prayer request ko po kung ano po yung kalooban ni Lord sa buhay ko. Pero the more na binabasa mo ang Word of God, the more na nalalaman mo ang kalooban ng Panginoon sa'yo. Di ba? Sabi nga doon, di ba, mag-abide ka sa Word ni Lord. Sabi doon, mag-draw near ka sa Kanya, di ba? And He will draw, and He will abide din, di ba, sa iyo. Na kung saan, ayun po, sabi po dito, bakit may mga taong tinatamad mag-pray, nahihirapang mag-pray? Kasi walang faith. That's why kailangan natin? Kailangan natin ng Bible. Di ba? Kaya may mga pagkakataon na may mga iyak ka o kaya may mga nalulungkot ka na bakit yung mga tao di na sila nagbabasa ng Bible? Bakit ang inawardan lang kapag tuwing monthly na Bible reading, na ito na lang. Tapos makikita mo, mas marami yung problema, mas marami yung emotional na problema ng mga tao o sa mga bagay-bagay kasi nalilimutan nila yung nagpapataas ng pananampalataya nila at dahil doon, di ba, dahil sa mga problema na yun, na-cover na yun, that's why dapat, ang totoo, mas malaki ang Diyos na meron ka. Sabi nga ni Kenneth Copeland, di ba, you have to pray on purpose to receive your petitions. Tandaan po natin, di ba, ngayon na talagang dahil prayer meeting to, di ba, dapat nga to yung prayer meeting, meron ka ng maraming listahan dyan O kaya kahit dahil madilim pa nagpe-pray, di ba, nasa isip mo na pag-pray mo tong mga bagay na to, di ba? At kahit sa araw-araw mong buhay, di ba, yung meron ka talagang sinasabi kay Lord na, Lord, tulungan niyo po ako sa gantong bagay. Lord, ito po yung mga prayer. Yung prayer mo daily, ayan laging magkaroon ng ganun. Ang sa gayon nga daw po, di ba? Kasi sabi nga, meron din akong na tuwing nga kasing binabasa mo yung Bible, lalo ka nung inilalapit sa Panginoon. That's why napapapray ka. Na kung saan nabasa mo tong bagay na to, na Lord, ito yung panahon na to. Sabi nga po, di ba, si Jesus, ay ang Panginoon po, di ba, same pa rin naman po siya. Si Jesus is the same yesterday and forever. The same thing din po yung Diyos na tinatawag natin ngayon, di ba? Na kung saan kung nagawa ni Lord sa buhay ng mga Bible character kanina, di ba, na sinabi ko sa inyo, nagkaroon ng favor sa King, binigyan pa ng gantong bagay. Di ba yung mga nagpipray dito, Lord, magkatrabaho po ako. Lord, magkaroon po ako ng
mataas na grade, Lord, magaganto kami, ganyan, ganyan, ganun, ganun, di ba? Sabi po diyan, magkaroon ka kasi ng prayer na kung saan i-receive mo yung mga pinag-pray mo sa Panginoon. Kaya ayun lamang po.